Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Let us all bow our heads and pray. Lord, thank you so much for everything you have done in our lives. Thank you for your unfailing love and comfort to us, for giving us hope in every trouble we face. Lord, forgive all our sins. Let your Holy Spirit guide and protect us today as we give you praise and worship. Always comfort and protect our families from all the dangers. Cover us with your holy blood and surround us with your holy angels. We praise you for guiding and carrying us all the days of our lives. Let your word be our light in our paths each day. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Sina Abraham at Sarah ay matanda na, subalit wala pa ring anak. Nanatili sila sa pananalangin at pagtitiwala kay Yahweh na pagkakalooban sila ng supling sa darating na panahon. Abraham, ikaw ay mabuting tao at alam kong iniibig mo ako. Pagkakalooban kita ng isang anak na lalaki na pagmumula ng napakaraming lahi. Nangyari nga ang sinabi ni Yahweh kina Abraham at Sarah. Nagkaroon sila ng isang sanggol na lalaki at tinawag itong Isaac. Si Abraham ay 100 taong gulang na noon at si Sarah naman ay 90. Nagpasalamat si Abraham sa sanggol na kaloob ni Yahweh sapagkat ito ay nagdulot sa kanila ng lubos na kagalakan. Pinagmasdan nila si Isaac sa kanyang paglaki at tinuruan kung papaanong mamuhay ng kalugod-lugod kay Yahweh. Tinuruan din ni Abraham si Isaac na magtiwala at kumilala sa Diyos sapagkat siya ay isang espesyal na bata na handog sa kanila ni Yahweh.
Ginawa nga ni Isaac ang turo ng kanyang mga magulang. Isang araw ay dinalaw ni Yahweh si Abraham sa kanyang tahanan upang subukin ang kanyang pananampalataya. Abraham, Abraham. Po, sino po kayo? Ako ito, si Yahweh. Naparito ako upang tanungin ka. Ako ba ay talagang iyong iniibig ng iyong buong puso? Opo, Panginoon. Mula't mula pa'y iniibig ko kayo at hangad kong gawin ang lahat ng nais ninyo. Kung gayon ay makinig ka. Meron akong ipagagawa sa iyo. Ano po iyon, Panginoon? Handa ko pong gawin ang lahat ng bagay sapagkat inilaan ko na ang aking buhay sa paglilingkod sa inyo. At lahat ay gagawin ko sapagkat kayo'y pinagtitiwalaan ko. Subalit, ito'y isang napakabigat na pagsubok, Abraham. Handa ko pong gawin ang lahat para sa inyo, Yahweh. Ang lahat ng inyong ikasisiya ay aking gagawin. Kung ganon, ay makinig ka. Ganito ang iyong gagawin. Bukas ng umaga, pagsikat ng araw, ay maghanda ka at isama mo si Isaac sa isang bundok na ituturo ko sa iyo. At doon ay ihandog mo siya sa akin. Nung unang panahon, ang paghahandog ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang hayop na nakatali at sinusunog. Dahil dito ay napaisip si Abraham. Bakit kaya si Isaac ang nais na ihandog niya kay Yahweh? Sapagkat si Isaac ay nag-iisa niyang anak at ang pangako ni Yahweh sa kanya ay sa kanya magmumula ang napakaraming lahi. Subalit alam din ni Abraham na hindi niya maaaring questionin ang Diyos sa nais niyang ipagawa sa kanya. Kaya naman, tinanong siya ni Yahweh, "Bakit, Abraham? Mahirap ba ang ipinapagawa ko sa iyo? Mas matimbang ba ang iyong pag-ibig kay Isaac kaysa sa pag-ibig mo sa akin?" "Hindi po, Panginoon, hindi po. Nakahanda po akong sundin ang inyong ipinagagawa sa akin. Sapagkat si Isaac ay isang bata na inyong regalo sa akin. Kaya kung nais nyo siyang kunin, ay ibibigay ko po siyang muli sa inyo." Kung ganun, Abraham, bukas ay lumakad ka sa lupain ng Moriah at ituturo ko sa iyo ang bundok kung saan ay ihahandog mo si Isaac. Kinabukasan ay naghanda nga si Abraham upang sundin ang iniutos ni Yahweh. Tinawag niya ang kanyang 2 alipin upang makasama niya sa paglalakbay. Tinawag niya rin si Isaac, "Anak, ako ay maghahandog kay Yahweh at kailangan mo akong samahan." "Opo, subalit saan po tayo pupunta?" "Sa lupain ng Moriah, sa isang bundok na ituturo ni Yahweh, ay doon ako maghahandog." Umalis nga sina Isaac, Abraham at ang 2 alipin kasama ang 2 asno na may karga-kargang kahoy at uling na gagamitin sa paghahandog. Malungkot si Abraham sapagkat ihahandog niya nga ang kanyang nag-iisang anak, subalit hindi niya pinakita kay Isaac ang kanyang nararamdaman. 2 gabi silang naglakbay at 3 araw. Pagdating nila sa lupain ng Moriah, ay nagtuloy-tuloy sila upang marating ang bundok na itinuro ni Yahweh. At sinabi ni Abraham sa 2 alipin na manatili sila roon at hintayin sila sa kanilang pagbabalik. At dalhin ni Isaac ang kahoy at siya naman ang magdadala ng kutsilyo at ng apoy na gagamitin sa paghahandog. Umakyat sila sa bundok at nagtuloy-tuloy. Tinanong ni Isaac si Abraham, "Ama, sabi ninyo ay maghahandog kayo kay Yahweh. Subalit, ang dala lamang natin ay kahoy at uling at apoy na gagamitin sa paghahandog. Nasaan ang kordero na ating iaalay kay Yahweh?" Si Yahweh ang magkakaloob sa atin ng hayop o tupa
na ating ihahandog sa Kanya. Napakaraming tanong ni Isaac sa kanilang paglalakbay hanggang marating ang bundok na itinuro ni Yahweh. Subalit dahil hindi alam ni Abraham ang kanyang isasagot, ay nagpatuloy na lamang siya sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, ay gumawa si Abraham ng isang dambana. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at tinalian si Isaac. Kanyang sinabi, "Anak, patawarin mo ako sa aking gagawin sa iyo. Mahal na mahal kita, ikaw ang nag-iisa kong anak. Subalit, hindi ko maaring suwayin ang utos ni Yahweh." Inihiga niya si Isaac. Binunot ang kutsilyo at kanyang itinaas at huminga ng malalim. At nang sasaksakin niya na si Isaac, ay may tinig mula sa langit ang nagsabi, "Abraham, Abraham, huwag mong saktan si Isaac." At maya-maya nagpakita ang anghel sa kanya. "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo na ang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Kaya, kalagan mo na ang iyong anak at huwag mo na siyang ihandog." Hindi makapaniwala si Abraham sa kanyang nakita. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, ang pagpupuri niyang sinasabi sa anghel. Lubos na nagagalak sa iyo ang Diyos dahil sa katapatan na iyong ipinakita. Handa mong gawin ang lahat ng bagay kay Yahweh, kaya naman pagpapalain ka niya ng napakaraming lahi, kasing dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Kinalagan niya nga si Isaac at kanya itong niyakap. Nagpasalamat siya sa Diyos sapagkat hindi niya hinayaang mawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak. Maya-maya ay may narinig siyang tunog sa di kalayuan. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay tinawag niyang lugar na ang Panginoon ang nagkakaloob. Ang lahat ng nagtitiwala at sumusunod kay Yahweh ay kanyang pagpapalain. Si Abraham at Isaac ay muling nagbalik sa kanilang tahanan ng magkasama at masaya. Narito ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan mula sa ating kwento. Una, si Isaac ang batang ipinangako ng Diyos na pagmumula ng maraming lahi nina Abraham at Sarah. Pangalawa, dapat nating sundin ang mga itinuturo ng ating mga magulang kung paanong sinunod ni Isaac sina Abraham at Sarah. Pangatlo, ang ating pananampalataya ay susubukin sa takdang panahon. Pang-apat, tayo ay dapat laging sumunod sa mga iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Iyan ang sekreto ng pagpapala o kung paano tayo pagpapalain ng ating Diyos. Samahan niyo akong bigkasin ang ating memory verse. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Again, God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Mga bata, sinasabi ng ating memory verse na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon na hindi natin kakayanin. Dapat natin itong mapagtagumpayan at dapat tayong manatiling tapat sa Kanya. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time.
Tayo po ay manalangin para sa mga batang nagsipag-aral ngayong pong linggong pong ito. Mapagpalang Diyos, sa iyong harapan kami po ay dumarako. Bawat isang bata na nagsipag-aral o nagsisamba man, sa araw pong ito ay iyong mo pong pinagpala at pagpapalain ng kanilang buhay sapagkat anumang itinuro sa kanila ay hindi nila malilimutan sapagkat nagre-record ito sa utak maging sa kanilang puso. Sapagkat magpapaalala ito sa kanila, Panginoon, paglaki nila. Sapagkat mabisa ang iyong mga salita na inaral po nila, salamat sa iyong mga lingkod na ginagamit upang sila ay maturuang tunay na mga katuruang kabanalan mula sa iyo, aming Panginoon. Maging ang bawat pamilya, Panginoon, na kinapapalooban ng bata kung saan sila napapabilang na pamilya. Pagpalain ito, Panginoon, at salamat at pinahintulutan nila ang kanilang mga anak na matuto sa espiritual na paglago ng kanilang buhay, Panginoon. Sapagkat ito po ang pinakamahalagang bahagi na ma-impart po nila sa buhay ng tao. Dahil pagdating ng takdang panahon, Panginoon, ay tunay na ito ay magiging guide at magiging lead ng buhay patungo sa iyo na mahalagang tunay sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Salamat at pinagpala sila at pinagpala ang bawat isa at patuloy pagpapalain sa mga panahon pa na darating, Panginoon, ng pag-aaral every time, Panginoon, ng linggo po. Salamat po, inabilin po namin lahat ito na may pagpapasalamat sa tanging mapagpalang Panginoon namin na si Jesucristo. Amen.